Kumusta? Tara't, balikan natin ang isang kwento ng matinding tensyon, isang marahas na riot at isang lihim na sabwatan sa sinaunang Jerusalem. Paano nga ba nakaligtas ang isang tao sa isang syudad na gustong-gusto siyang patayin? Ating alamin ang di kapanipaniwalang kwento ni Apostol Pablo na pumasok sa isang syudad na nag-aalab sa hinala at biglang nahanap ang sarili sa gitna ng isang nakamamatay na conspiracy. Okay, so ganito yan. Dumating si Pablo sa Jerusalem, dala-dala ang tulong pinansyal mula sa mga bagong simbahan. Pero imbes na mainit na pagsalubong, ang naabutan niya, puro bulong-bulungan. Ang chismis, tinuturuan daw niya ang mga Hudyo na talikuran ang kanilang mga tradisyon. Sobrang bigat na akusasyon yan. So natakot yung mga leader ng simbahan. Alam nila, konting pagkakamali lang, pwedeng makagulo ang buong siyudad. Kaya nag-propose sila ng isang, sabihin na nating, compromise. Isang public act para ipakita sa lahat na mali ang mga chismis at para mapatahimik na rin yung mga kritiko. Ang payo nila kay Pablo, sumali ka sa isang Jewish purification rites sa templo. Ang plano, simple lang, ipakita sa lahat na isa pa rin siyang masunuring Hudyo. Pero heto ang catch, para gawin yon, kailangan niyang pumunta sa pinakapangpubliko at pinakapanganib na lugar sa buong Jerusalem. For a few days, mukhang okay naman ang lahat. Smooth sailing, ika nga. Pero habang nasa templo si Pablo, bigla siyang namukhaan ng mga kaaway niya mula pa sa Asya. At dito na nagsimula ang gulo. Bigla na lang silang sumigaw ng mga akusasyon. At yung templo, na dapat sanay lugar ng dasal, napuno ng libu-libong taong galit, naging isang dagat ng kaguluhan. At hindi pa sila nakontento doon. Dinagdagan pa nila ng isang mas mabigat, mas pasabog na akusasyon na nagdalaro si Pablo ng hindi Hudyo sa loob ng templo at dinungisan ito. Isang kasinungalingan pero sapat na yon para mag-apoy ang galit ng mga tao. Parang apoy na kumalat ang gulo at ang buong siyudad nag-riot. Isang galit na mob ang dumakip kay Pablo, kinaladkad siya palabas ng templo at doon sinimulan siyang bugbugin. At sa puntong yon, kung kailan akala mo katapusan na niya, biglang umabat yung balita sa Romanong commander na si Claudius Lysias. Walang pag-aalinlangan, agad niyang pinakilo sa mga sundalo niya. At dito nagiging super interesting ang lahat. Kasi, alam niyo ba kung sinong akala ng Roman commander na nahuli niya? Isang kilalang terorista at mamamatay tao. Wala siyang kaalam-alam kung sino talaga si Pablo. Ang gusto niya lang ay itigil ang riot. Kailangan na talaga siyang buhatin, literally buhatin ng mga sundalo para lang mailigtas sa karahasan ng mga tao na walang tigil sa kasisigaw ng patayin yan habang dinadala siya sa kuta. Okay, so nasa loob na siya ng Roman fortress. Safe na, di ba? Well, hindi pa pala tapos. Yung panganib, nag-transform lang mula sa isang magulong mob, naging isang organisado at mas masamang plano. Hindi lang isa, hindi 10, kundi mahigit 40 lalaki ang nagsama-sama. At gumawa sila ng isang nakakatakot na panunumpa. Isang panata na nagpapakita kung gaano kalalim ang galit nila. So isipin niyo to ha, hindi to basta threat lang na sinabi sa kanto. Ito ay isang organisadong plano, suportado pa ng mga punong saserdote, para tambangan at patayin ang isang Romanong bilanggo. So may plano na sila, ready na yung ambush. Ang malaking tanong, paano to malalaman ni Pablo na nasa loob ng selda? Nasa loob siya ng kulungan Isolated. Paano niya malalaman ang isang sikretong pinag-uusapan lang ng ilang tao sa labas? Ang sagot? Galing sa pinaka hindi mo aakalaing source, yung sarili niyang pamangkin, isang bata na narinig ang buong plano. At kahit paano, nakapasok siya sa heavily guarded na Roman castle para sabihin ang lahat kay Pablo. Agad-agad, pinapunta ni Pablo yung bata sa commander na si Claudius Lysias. Imagine yung tapang ng bata. Humarap siya sa isang high-ranking Roman official at ikinuwento ang buong assassination plot. Nakita ng commander kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Nung narinig to ng commander, alam niyang seryoso to. Walang patumpik-tumpik ang desisyon. Kailangang mailabas si Pablo sa Jerusalem, ngayon din, bago pa mahuli ang lahat. At hindi to basta-bastang escort ha. Tingnan niyo to, isang buong army para sa isang tao. 200 sundalo, 70 mga ngabayo, at 200 spearman. 470 armadong tao para e-escort ang isang bilanggo.
Ganyan kaseryoso ang banta sa buhay niya. So, bandang 9 p.m. sa gitna ng kadiliman, doon sila palihim na umalis. Buong gabi silang nagmarcha para lang mailayo si Pablo sa siyudad. At sa huli, dinala siya sa baybaying lungsod ng Cesarea, malayo sa abot ng mga assassins na naghihintay sa Jerusalem. Nailigtas si Pablo pero iniiwan tayo ng kwentong to na may isang malalim na tanong. Sa isang sitwasyon na puno ng galit at gulo, sino ba talaga yung totoong malaya at sino yung tunay na bilanggo?